Matapos kunin ni Elder Boss ang mga baraha kay Yi, sinabi niya na siya at ang kanyang anak ay may tigkalahati ng mga barahang iyon. Ngayon na nakumpleto na nila ang lahat ng mga baraha, tinanong niya ang Elder kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi ng Elder na ipaubaya na lamang nila sa kanya ang mga susunod na hakbang, dahil magkakast siya ng isang Elven spell upang ma-absorb ng Divine Tree ang Divine Magic mula sa mga baraha, at kapag nangyari iyon, mabubuhay na muli si Nikita. Tinangka naman ni Yi na pigilan ang nangyayari, at tinatanong ang kanyang ama kung sigurado ba siya sa kanyang mga ginagawa. Habang ibinibigay ni Elder Boss ang mga baraha sa Elder, sinabi niya na handa siyang gawin ang kahit ano para mabalik ang kanyang ina. Matapos tanggapin ng Elder ang mga baraha, sinabi nitong talagang mabait na manugang si Elder Boss, ngunit pagkatapos ay nagkaroon ito ng masamang ngiti. At biglang tumubo mula sa kanilang mga paa ang mga baging na ikinagulat ng mag-ama. Pagkatapos ay sinimulang puluputan sila ng mga baging, pinipigilan silang makakilos. Galit naman na tinanong ni Elder Boss si Elrond kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sandaling iyon, ginamit ng nilalang na nagko-control sa Elder ang kanyang remote, at nagbago ang personalidad ng Elder. Tumawa ito at sinabing hindi niya inaasahan na madali niyang maloloko si Elder Boss. Tinanong pa niya kung hindi pa rin ba naiintindihan ni Elder Boss kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay ipinakita ng Elder ang kanyang katawan, na ngayon ay puno ng mga dark gear at tila nabubulok na ang ilang bahagi nito. Pagkatapos ay sinabi niyang matagal nang nasa panig ng Dark Guild ang mga elves. Sa sandaling marinig ito, napuno ng pagkagulat ang mag-ama, ngunit hindi pa natapos ang revelasyon ng Elder. Sinabi nito na hindi na siya ang totoong gumagamit ng katawan niya, ito ay kinokontrol na lamang tulad ng isang puppet. Kasabay nito, nagsimulang manginig ang malaking bulaklak sa kanilang harapan, at habang unti-unti itong bumubuka, lumitaw mula rito ang isang nilalang na nagkakape, si Joker. Sinabi ni Joker na matagal na niyang ginawang meat puppets ang mga Elven Clan Elders, mga 10 taon na ang nakalilipas. Pinalitan niya ang kanilang mga internal organs ng mga dark gears upang maabot ng mga ito ang immortalidad. Idinagdag pa niya na kapag hindi siya nangingialam, kumikilos ang mga ito na parang normal, ngunit kapag kinokontrol niya ang mga ito, agad silang sumusunod sa kanyang utos. Habang pinaiikot niya sa kanyang palad ang mga baraha mula sa mag-ama, sinabi ni Joker na siya mismo ang kumokontrol sa buong elf tribe. Nang marinig ito, agad na tinawag ni Elder Boss ang kanyang anak, at mabilis namang tumugon si Yi. Pagkatapos ay sinimulan nilang kontrolin ang mga baraha, at sinabi ni Yi na kailangan nilang tapusin ang masamang nilalang na iyon. Nang mapansin ni Joker na nagawa pa rin ng mag-ama na makontrol ang mga baraha, namangha siya. Ngunit bago pa nila may segawa ang kanilang plano, ginamit ng Elder ang kanyang plant magic, at nagsimulang magkaroon ng mga bulaklak ang mga baging na nakatali sa kanila. Ang kakayahang ito ng Elder ay tinawag niyang parasitism, na may kakayahang i-absorb ang lahat ng magic power ng taong kinakapitan nito. Dahil dito, tuluyang nawala ng malay si Yi, habang si Elder Boss naman ay patuloy na nilalabanan ang epekto ng mga bulaklak. Dahil naman sa ginawa ng Elder, pinuri siya ni Joker, sinasabing mahusay ang kanyang ginawa. Habang nagpapasalamat ang Elder sa papuri, sinabi ni Joker na oras na para ibigay sa kanya ang kanyang reward. Pagkatapos sabihin ito, ginamit ni Joker ang remote para kontrolin ang Elder. Kasabay nito, bumagsak ang ulo ng Elder, tanda na nawalan na ito ng buhay. Pagkatapos gawin ito sa Elder, sinabi ni Joker na matapos niyang obserbahan ang paraan ng pakikipaglaban ng mag-ama, napansin niya na nakakapag-summon sila ng mga espiritu mula sa ibang mundo gamit ang mga baraha. Nang kumuha siya ng isa sa mga baraha, napansin niyang natuyot ang isa sa kanyang mga daliri. Kaya dahil dito, sinabi niya na mukhang kinakailangan ng life force ng gumagamit, para magamit ang mga baraha. Samantala matapos makita ang nangyayaring ito, medyo natuwa si Elder Boss, sinasabing maswerte pa rin sila dahil hindi alam ni Joker ang sikreto ng paggamit ng mga baraha. At bagamat nasa kanya na ang mga baraha, hindi niya magagawang makontrol ang mga ito.
Habang iniisip pa ni Elder Boss ito, sinimulan namang balasahin ni Joker ang mga baraha. At sa isang nakakatakot na ngiti, sinabi ni Joker na magiging madali lamang para sa kanya na gamitin ang mga baraha. Kasunod nito ay sinimulan niyang ihagis ang mga baraha, at habang tumatawa, sinabi niya na magagamit niya ang lahat ng mga baraha sa pamamagitan ng paggamit ng life force ng buong elf tribe. Matapos sabihin ito, nagsimulang magdilim ang kalangitan at tila may nabubuong malaking bagyo mula sa itaas ng Divine Tree. Kasabay nito, naramdaman ng mga elf sa village ang tila lindol na nangyayari. Ngunit hindi pa doon natapos, dahil sa sandaling iyon ay nagsimulang mahigop ang kanilang life force mula sa kanilang mga katawan at lumipad patungo sa Divine Tree. Maging ang mga Holy Mount na alaga ng mga elf ay hindi rin nakaligtas, dahil ang lahat ng kanilang life force ay nagsimulang mahigop din patungo sa mga baraha. Habang nakikita ito ni Elder Boss, napatanong siya sa kanyang sarili kung posible ba talagang mangyari ito. Kasunod nito nakita niya na ang mga life force mula sa lahat ng nilalang sa loob ng elf tribe ay lumilipad na patungo sa mga baraha at sinisimulang palakasin ito. Habang patuloy na inaabsorb ng mga baraha ang life force, patuloy namang tumatawa si Joker, sinasabing lamunin lamang nito ang lahat upang magamit niya ang mga baraha sa pinakamalakas nitong anyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elder Boss na ito na ang katapusan nila, dahil tuluyan nang na-activate ni Joker ang pinakamalakas na potensyal ng mga baraha. Kasunod nito, sinabi ni Joker na tinatawag na niya ang lahat ng summons. Pagkasabi nito, lumabas na nga ang mga kasanayang kahit si Elder Boss ay ngayon lamang nakita, gaya ng Ace Skill, Nine Skill, Queen Skill, King Skill, Jack Skill, at ang pinakamalakas sa lahat, ang Joker Skill. Sa mga oras na iyon, muling lumitaw sa isang bitik sa space ang isang Demon God level na nilalang, na lumabas din noong ginamit ni Liping ang mga baraha. Habang pinagmamasdan ni Elder Boss ang nakakakilabot na pangyayaring ito, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa at nawalan ng malay. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa bahay ni Liping. Sinabi ni Elizabeth kay Liping na habang naglilinis siya ng bahay, napansin niya na ang mangkok na kinainan niya noon ng mga noodles ay hindi pa pala nahuhugasan. Kaya sinabi niya kay Liping na maghugas sila ng mga plato ng magkasama, at isama na rin ang lahat ng ginamit nila nitong mga nakaraang 2 araw. Napabuntong hininga si Liping matapos marinig ito, dahil mukhang hindi naman talaga ginagawa ni Elizabeth ang kanyang trabaho sa paghuhugas ng plato, tila naghahanap lamang ito ng dahilan para siya na rin ang maghugas ng mga ito. Samantala, mula sa mangkok na ginamit noon ni Elizabeth para paglagyan ng parasite, ay nagawang makalabas ang parasite. Habang sinasabi pa ni Liping kay Elizabeth na may gusto siyang sabihin, nakita siya ng parasite at inisip na gawing target siya. Habang unti-unting gumagapang ang parasite palapit kay Liping, sakto namang nakita ito ng automatic vacuum ni Liping at hinigop ito papasok sa loob. Habang ginagawa ito, sinabi ng vacuum kay Liping na, mag-ingat dahil kasalukuyan itong naglilinis sa tabi niya. Humingi naman ng paumanhin si Liping at pagkatapos ay naupo katabi ni Elizabeth, at saka sinabing gusto niyang isama si Elizabeth sa elf tribe. Habang umiinom si Elizabeth ng juice na ginawa ni Liping, tinanong niya kung ang elf tribe ba ang susunod na gustong sakupin ni Liping. Ipinaliwanag naman ni Liping na wala siyang balak na sakupin ang mga ito, gusto lang niyang makipagkasundo upang sumali ang mga elf sa kanilang alyansa laban sa Dark Guild. Idinagdag pa niya na narinig niya mula kay Annie na sina Elder Boss ay papunta na rin doon, at baka mas maging madali ang negosasyon sa tulong ng personal connection niya sa mag-ama. Binanggit din niya na isinama niya si Elizabeth, dahil nabanggit nito noon na may kilala siyang may mataas na katungkulan sa elf tribe. At kung hindi maging maganda ang resulta ng gagawin nilang negosasyon, ay baka matulungan sila ng kakilala ni Elizabeth. Naisip din ni Liping na bagamat sinabi ni Elizabeth noon na hindi siya makikialam sa misyon ni Liping, isang malaking pagkakamali kung hindi niya gagamitin ang reputasyon ni Elizabeth para sa ganitong bagay. Naisip naman ni Elizabeth na, base sa haba ng buhay ng mga elf, marahil buhay pa ang kanyang kakilala sa elf tribe kahit na 500 taon na ang lumipas. Kaya dahil dito ay sumang-ayon na siya sa nais ni Liping,
ngunit sinabi rin niya na bilang kapalit ng tulong na ito, dapat ay gawa pa siya ni Leping ng juice na katulad ng iniinom niya ngayon. Sinabi naman ni Leping na walang problema iyon at agad na nagpasalamat para sa kanyang tulong. Kasunod nito, tinanong ni Elizabeth kung ano ang balak ni Leping sa mga bisitang nag-aantay sa labas. Napakamot naman sa ulo si Leping at sinabi na kaya raw nandoon ang mga bisita ay gusto lamang makipaglaro ng mga ito sa kanyang munting aso, na si Wang Kai. Samantala, sa labas ng bahay, kasalukuyang pinapaligiran ng tatlo ang munting aso. Sinabi ng Sword Saint na dahil sa pagsali niya sa grupo ni Leping, hindi na nila kailangan pang kumilos. Sinabi naman ni Annie na bagamat hindi niya inaasahan na nandoon ang Sword Saint, malinaw na hindi pa nito alam ang tunay na lawak ng plano ni Leping. Sinabi naman ni Alpha na kahit nandyan pa ang dalawa, siya pa rin ang pinakaimportante. Base sa pag-uusap ng tatlo, malinaw na nagpapaligsahan sila kung sino ang pinakamahusay na subordinate ni Leping. Dahil dito, ipinakita ng Sword Saint ang Tai Chi Sword Manual na ibinigay sa kanya ni Leping, sinasabing ang legendary hero at ang Demon Queen mismo ang nagbigay nito sa kanya. Sinabi niya na matapos niyang matutunan ito, magagawa niyang talunin ang lahat ng miyembro ng Dark Guild kahit wala ang kanilang tulong. Ipinagmamalaki naman ni Annie ang manikang angel na ibinigay sa kanya ni Leping. At bagamat hindi niya pa ito magamit ngayon, naniniwala siyang kapag nagamit na niya ito, magiging mas malakas pa siya kaysa sa iba. Si Alpha naman, na tila pinipigilan ang pagtawa, ay nagsabing nakakatawa ang pagyayabang nila tungkol sa relasyon nila kay Leping, dahil para lamang silang mga outsiders kumpara sa kanya bilang little brother ni Leping. Pagkatapos tumawa, sinabi ni Alpha na kahit hindi niya isama ang personal na relasyon niya kay Leping sa loob ng nakaraang 5 taon, mas malapit pa rin siya kay Kuma para sa kanila, hindi niya binanggit na ang relasyong iyon ay binubuo lamang ng paggamit ni Leping sa kanya bilang pangsibak ng kahoy. Kasunod nito, sinabi ni Alpha na ang mga ibinigay ni Leping sa kanila ay mga basura lamang para sa kanyang brother, Leping, kaya wala silang dapat ipagmayabang. Kasunod nito ay muling nagmayabang si Alpha, sinasabing siya lamang ang itinuturing ni Leping na little brother, at ang nakatadhanang sandata ng hero, kaya hindi na sila kailangan. Namangha si Annie sa kanyang mga sinabi, kaya sinabi niya na kung totoo ang mga binanggit ni Alpha, talagang hindi nga sila may kukumpara sa kanya dahil siya ang exclusive weapon ng hero. Ngunit hindi kumbinsido ang Sword Saint sa mga sinabi ni Alpha. Sinabi niya kay Annie na huwag makinig dito, dahil paano magiging exclusive weapon si Alpha ng hero kung ganoon kadali siyang na-infect ng resentment ng Burial Demon. Idinagdag pa ng Sword Saint na marami na siyang nakitang mga sandata na binuo mismo ni Leping, ngunit wala siyang nakikitang pagkakaparehas kay Alpha, lalo na kung ikukumpara siya sa munting aso ni Leping, si Wang Kai. Hindi naman pinansin ni Alpha ang mga sinabi ng Sword Saint at sa halip, sumagot pa siya, sinasabing tama ang hinala nito. Dahil hindi nga si Leping ang bumuo sa kanya noong una, kaya nagkaroon siya ng pagdududa sa kanyang sarili at naging madali siyang na-infect ng resentment ng Burial Demon. Pero tapos na ang mga araw na iyon, dahil muli siyang binuo ni Leping at naging isang tunay na Holy Sword. Pagkatapos niyang sabihin ito, tinanong ni Annie ang munting aso kung totoo ang lahat ng sinabi ni Alpha. Nag-aalinlangan naman na sumagot ang munting aso, sinasabing may katotohanan naman sa mga sinabi nito. Ipinaliwanag niya na noong mga panahong nahati si Alpha ng kutsilyo na gamit ni Leping para sa pagluluto, sinubukan siyang buuin muli ni Leping. Ngunit sa tuwing gagamitin ni Leping ang kanyang mga gamit sa blacksmithing, lalo lang nasisira si Alpha dahil masyadong mahina ang pagkakagawa sa kanya. Kaya nagpa siya si Leping na gamitin ang kanyang mighty bond upang idikit muli ang mga naputol na bahagi ni Alpha. Kasunod nito, sinabi ng munting aso na ginamit ni Leping ang kanyang malakas na imbensyon na pandikit na ginawa mula sa bahaw na kanin, para buhayin muli si Alpha. Pagkatapos sabihin ito, inamin ng munting aso na kinuha niya ang natira sa pandikit mula sa basurahan at itinabi para sa kanyang sariling gamit, lalo na kapag pinagtripan na naman siya ng Demon Queen. Matapos marinig ng tatlo ang paliwanag ng munting aso, muling nagmayabang si Alpha,
ipinapakita ang dating hiwa na tinamo niya mula sa kutsilyo ni Liping, sinasabing ito ang bakas ng ugnayan nila ni Liping. Samantala, ang Sword Saint, na tila nauumay na sa pagyayabang ni Alpha, ay nagsabi na wala ng silbi kung magdedebate pa sila. Dahil isa lang ang pwedeng maglingkod sa Hero at sa Demon Queen, at kailangan nilang pagdesisyonan ito gamit ang kanilang kapangyarihan. Pagkatapos nito, naisip niya na salamat sa mga oportunidad na ibinigay ng Hero at ng Demon Queen, nakapag-advance na siya patungo sa Demon King level, kaya naniniwala siya na siya ang makakakuha ng role na iyon. Sumang-ayon naman si Annie at sinabi na bagamat mas mahina siya kumpara sa Sword Saint, kailangan pa rin niyang palakasin ang sarili upang matupad ang responsibilidad na ibinigay sa kanya ni Liping. Kaya gagawin niya ang kanyang pinakamahusay sa laban nila. Naisip din niya na kakailanganin niyang gamitin ang kapangyarihan ng anghel na si Raphael upang magkaroon ng tsansang matalo si Sword Saint. Nang mapansin ni Alpha na tila binabaliwala siya ng dalawa, galit na sinabi nito, "Ano ang ginagawa ninyo at hindi ako isinasama sa inyong usapan?" Tinanong pa niya ang dalawa kung hindi ba nila siya siniseryoso. Matapos niyang sabihin ito, ibinaling ng dalawa ang kanilang atensyon sa kanya. Naghanda ang Sword Saint para gamitin ang kanyang first move na, Dragonfly Touches the Water, habang si Annie naman ay ginamit ang kanyang Puppet Magic. Dahil dito, nagsimulang matarante si Alpha. Ngunit bago pa magsimula ang kanilang laban, napansin ng munting aso ni Liping na tila magsisimula na ang away sa pagitan ng tatlo, kaya agad itong naglabas ng stop sign at sinabi sa kanila na tumigil at makinig sa kanya. Agad namang sumaludo si Alpha, sinasabing, "Sabihin mo lang ang iyong mga instructions, Senior." Sinabi naman ng munting aso na hindi niya sila tinipon doon para pag-usapan kung sino ang pinakamagaling o pinakamahina sa kanila. Nagtaka si Annie nang marinig ito, at tinanong ang munting aso tungkol sa sinabi nito kanina, na ang pagkakaroon ng maraming tao sa paligid ni Liping ay makakasira sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sumang-ayon dito ang Sword Saint, sinasabing iniisip nila na ang ibig sabihin nito ay isa lang ang pwedeng manatili sa kanila. Sumang-ayon din ang munting aso at ipinaliwanag na ang layunin ng kanilang secret meeting ay upang tiyakin na hindi may istorbo ang mapayapang buhay ng kanilang master. Ngunit bago yun sinabi ng munting aso na gusto muna niyang ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanila. Sinabi niya na siya ang alagang hayop ng legendary hero at hindi siya maaaring gumawa ng lampas sa tungkulin niya habang nasa paligid ng kanyang master. Ngunit kapag wala ang kanyang master, nagagawa niyang kontrolin ang lahat ng mga halimaw sa Great Plains at ginagamit sila upang protektahan ang kanyang master laban sa mga intruders. Idinagdag pa niya na noong dumating ang mabangis na babaeng tinatawag na Demon Queen, nagsimula ng maglakbay ang kanyang master sa iba't ibang bahagi ng kontinente, kaya hindi na siya maaaring sumama sa mga paglalakbay niya. Dagdag pa ng munting aso, mula nang magsimula ang mga paglalakbay ng kanyang master, hindi na siya masyadong nabibigyan ng atensyon nito, na labis niyang ikinalungkot. Matapos marinig ito, tinanong ng Sword Saint ang munting aso, bilang kanilang senior, kung ano ang dapat nilang gawin upang mapaglingkuran ng maayos ang kanilang master. Sinabi ng munting aso na kung talagang nais ng kanilang master na maranasan ang mundo sa labas, darating ang araw na makakatagpo siya ng iba't ibang uri ng tao na maaaring makasira sa kanyang kagustuhang mamuhay ng mapayapa. Kaya kung mapipili silang sumama sa kanilang master sa labas, dapat silang kumilos ng may hangarin na panatilihin ang mapayapang buhay ng kanilang master, at alisin ang lahat ng mga sagabal sa layuning iyon. Idinagdag pa niya na simula ngayon, ang kanilang tungkulin ay maging mga cleaner, at ang layunin ng kanilang trabaho ay alisin ang lahat ng sagabal upang gawing komportable ang magiging paglalakbay ng kanilang master sa kontinente. Pagkatapos ipaliwanag ito, sinabi ng munting aso na tungkol sa mga benepisyo ng paglilingkod sa kanilang master, alam na nila kung gaano kalaki ang mga natatanggap nila, kaya hindi na niya kailangang ipaliwanag pa iyon. Ngunit binalaan din niya sila na maaari nilang tanggapin ang mga bagay na ibinibigay ng kanilang master, ngunit hindi sila maaaring humingi ng mga bagay na hindi kusang ibinibigay sa kanila. Kaya dapat alam nila kung saan sila lulugar,
at tanging siya lamang ang may karapatan na kumuha ng mga item na itinatapon ng kanilang master sa basurahan. Matapos marinig ito, sabay-sabay na sumang-ayon ang tatlo, sinasabing naiintindihan na nila kung ano ang kanilang dapat gawin. Habang nag-uusap pa ang tatlo, bigla namang bumukas ang pinto. Sinabihan sila ng munting aso na lalabas na ang kanilang master, kaya bumalik sila sa kani-kanilang mga pwesto. Nang makalabas si Leping, nakangiti niyang tinanong ang mga ito kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkasabi nito, nakita niya na masaya silang nagtatawanan at tila nag-e-enjoy sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos nito, tinanong ni Annie si Leping kung aalis na ba sila patungo sa Elf Tribe. Sumagot naman si Leping na pupunta muna siya sa kanyang workshop para kumuha ng ilang mga kagamitan na maaari nilang magamit sa kanilang paglalakbay. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.